referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Kami ang mga CFD sa Tagbilaran, Catholic Faith Defenders, sundalo ng simbahan. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya ng ating simbahan. Ang aming misyon ay ang pagtitinsa sa mga atake ng mga bulaang COVID, para patibayin ang bawat Katoliko upang di malungkot sa ibang pastor at ministro. Kaming mga CFD tangkol sa aming simbahan, walang takot sa pagtitinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Sa Mateo 16:18, ang simbahan itinayo ni Hesu Kristo. Hindi ibang iglesia kundi ang Katoliko, walang makapanay kahit pa ang impyerno. Noong April nagsimula ang Katoliko, si San Pedro pinilit naging unang pangulo. Pangako ng Panginoon ay kanyang sasamahan ang itinatag na simbahan hanggang sa kawakasan. Kaming mga CFD tatanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagdipensa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Kami ang maliliit na mga sundalo at sinusuportahan sa mahal na obispo. Biyayang galing sa Diyos ang lahat karunungan upang mapreserbar ang dogma ng simbahan. Marami na ngayon ang nagtayo ng simbahan, ginamit pa nila ang kay Kristo nga pangalan. Pati ang ating Biblia ninakaw nila, ginawang negosyo upang hindi magkapera. Kaming mga CFD tatanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagdipensa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan, upang ipaalam ang tunay na simbahan ni Kristo. Dialogo sa pagtuo, tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalain-laing relihiyon aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Okay, maayong hapon kininyong tanan nga naa diri na minaw karon sa atong programa dinhi sa Dialogo sa pagtuo. So, karong hapon ha, natay sigutan na po, pero natay bisita karong gabi. Arong gabi yun, ano ko. Dili gabi, day. Hapon. Hapon, dili gabi. Kay natay bisita karon mga atong kauban na to, usa ka atong kauban kanhi dito sa Usami City. Sa dihang na-assign po ko sa Usami City, no,
muna akong kauban na mo, si Brother Arnold Ramoso. Okay, Brother Arnold Ramoso, maayong hapon kanimo diha. May hapon bro. May hapon sa tanan. Live naman tanong. Nalagi na gini mong tingo bro, wag na siguro nakaigo ni mong headphone ba? Kana. Sige daw, go ahead. Okay. So, may hapon mga igsoon. May hapon diya bro Jando. May hapon sa tanan. Atong mga kaigsunan nga makanunayon nga nagsunod. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ang atong programa nga gihimo ni Brad Jando, Bisaya ni karon para ni sa atong mga taga Mindanao ug taga Visayas. May hapon sa tanan, labi na sa mga kaparian, among kuraparuko dire si Father Dexter Banmilos. May hapon diha Pader ug sa tanan mga lumilhok dire sa Kwasay Pares din dire Nabilong, Bishop Membro sa Education Committee ug sa kaubanan nato sa Catholic Pretenders Diocese sa Osamis, Archdiocese Osamis. Pinagi sa pag dumala sa tong talarong Arsobispo at Archbishop Martin Sarmiento Humawad. So, may hapon sa tanan o sa tanang maabot na itong bago pang kasugod nga tulumanon ang dialogo sa pagtuo nga Bisaya nga gisabak sa punto por punto pinagi ni Brad Jando Alabado. So, kanalan sa kontibaya bro, balik nimo. Okay, so sa mga protestante ha, nga ganahan manawag sa to pang-invite mong mga protestante nga nagtanaw karon. Sa mga protestante diha, pwede mo manawag sa itong programa diri sa tuang number 0963 533-2807, no? Pwede mo manawag diha. Matubag mo yung mga tawag ninyo. Okay, ingon diri si Neil Dalapes. Good afternoon po sa lahat mga Katoliko ug dili Katoliko mudaot sa tinuod tinukod na simbahan. Ingon po din si Kababaros Duran Cheryl. Good afternoon sa tanan. Ingon si Tessie Florentino Logronio. Ingon siya kay Blessed Sunday po, punto por punto staff. God bless us all. Villa Guarda de la Cruz, Eljan Mike, maayong hapon brother. Okay, so kaning dialogos pagtuo, dugay naman yun din ang magisugdan. Pero nalagi pa na lagi mga busy lagi. O nang nahulog yun sa panahon nga ako na lang yun nagsulo. Okay. Nakalaman silang nasa ilang Brad Carlos ato Brad Arnold, pero tungod sa nabisi siguro ako na yung nabilin. O karon among ibalik ang among dialogo nga combination na pud me kay tunagi ko mo na connect sa DXDD. So solo ta diri karon. Ingon si Nerissa Aldivida Lorenzana, maayong hapon ninyo tanan diha mga bro. Sa inyo kung doon lang may mga pangutana ha, pwede mo comment sa comment section bisag unsa nga pangutana. Ha? Doktrinal. Sa pa. Spiritual. Ayaw ang legal. Murag wa may abogado tong kauban diri god. Kuan naman ta. Bro, i-shout out ko sa mga safety sa Masbate Kawayan gikan ni Villa Guarda de la Cruz Eljan Mike, no? Si Hoshin Perolino. Shout out Brad from Sulangon, Dapitan City. Dapitan, nakapuyo Dapitan sa una. Anong Dapitan ng Rotunda. Okay, kadayon ta. So, Brother Arnold, usay mo itapik karon for ato yung hulog mga 30 minutes or 20 minutes. Kuan kana na ang tungod sa tong papangandam ba kanilang mga punto siro ni Bacalaris kita bro. Kato mo tala may isgutan tong ka Bacalaris. Sige, go. Mo tiyo tong isgutan karon kay naay mga punto ato sang kuan atong video kay naman tong kuan ato ring video. Gusto na ko diha ta magpukad. Okay ra ba ang audio diha? Medyo hina gyud bro, siguro wag yun na siguro na ni kon siguro yung headphone or there's something wrong lang gyud. Oo. Murag need gyud nagpalitag ba kong headphone. Ning kamot ta makita tag paagya ni bro ato ning may lisan kini niyang mga headphone kay gusto na to ni nga nagsugod mo sa programa karon man ning gamit sa monitor karon kay gamito na to sa ato ang program so mo na nga plano ta nga mapalit. Ako lang ikako na may video na to dire pero di na ko matuhog tanan sa debate. Ang akong ika komentaryo bro kay si Pastor Bacalaris
Kato bitang pangutana ni Father Darwin, may tungod sa CCC, sa itong number to. Wala ko na imanan ang number. Dito ang nisgutan nga alang ipapahulay. Begini, paborito kay na topic yun. Kay matod pa niya, sa ilahang komentaryo, sa iyang mga sakop nga, kuang ko no, kanga ko no si Padre. Kanga. Mo ko no hinungdan. Ni kanga ko no si Padre sa pagpangutana ko no ni Bacalaris katong may tungod sa adlaw ipapahulay. Kana bang nasa Exodo, nagisgutan sa Exodo, adlaw ipapahulay ba na, kasi sumalas tong katikisim, adlaw ipapahulay man daw. Ya di ba, iklaro pa mga gusto ni Padre, tungod kay ang iyang pangutana nga gi-erase man, ang gi-abolish, buta naman ito yung objection ni Padre nga wa siya mag-ingon nga kuan kanang gi-abolish, kundi gilain lahi. So mo to nga mga sa pikas nga side akong gitanaw ng ilang mga video, ilang gikuan i-komentaryuhan kay dito ko na yabo ko no si Padre Darwin, pero ang tubag ni Padre Darwin klaro man katong sa Exodo, ila to sa mga Hudiyo nga pahulay interpretation to nilagi kan sa pito ka mapahulay og pito ka adlaw, ilang gi-interpret, di ba, mamatay tubag ni Padre nga kana na ang igpapahulay nila na ikapitong adlaw. Pero ang mag-ingon ng Ginoo nga igpapahulay gyud na ila na ng interpretation. Dayon ang gingon ni Padre nga pag-abot ni Kristo after sa resurrection, wala na apostoles gisimba pa og Sabado, kundi Domingo na, kay wala ta mo follow sa adlaw, kundi i-follow ta sa person. Klaro man kay nako to sa akong pagpaminaw, pero ang akong nakita sa social media, inanggi pang editan dito kuno si Padre na sango niya doon na pag ito ilang batos. Pero wala pero way nakabantay sila hatong gingon ni Padre nga si Cristo ba tagiya nga ningon si kuan si Bacalaris nga no? Mamutigi kag ba ni Bacalaris ba tong inangutan sa Padre ba? Si Cristo ba tagiya sa inyong iglesia? Ningon siya yes and no. Ang iyahang no ang grupo dili si Cristo tagiya. Pero ang yes niya kato ilang doktrina si Cristo tagiya. So nahulog ra nga doktrina ng upya. Pero ang ilang grupo nga Seventh-day Adventist dili si Cristo tagiya. Ato man ginahagba si Bacalaris gyud. Pero pa lang, katong pangutana pa lang ni Padre nga kini bang inyong fundamental belief naman diri gingon nga the writings of Ellen G. White is the source and authoritative source of truth. Murag mo man to. Kato pa lang daan, nabalik tubag si Bacalaris sa to. Huwaman. Ngayon siya, di na mabasa litra por litra. Nga di ba di ay nga matol pa nila. Nga nagro, biblical man. Bala sa mapa. Sa iya pauli ang istorya. So ang ilang gi-argue nga kinahanglan gyud mabasa sa Biblia, kay kung dili mabasa di gid ang ituuhan, sa ila ra ni pauli ni atong maong debate. Wa mo siya tubag si Bacalaris gyud, ako man gi-review ang video niya, mo siya tubag. Ipunta na siya Padre Darwin. Kinsa may nag-ingon nga ang iyahang writings authoritative source. Wa man itubag si kanto, Bacalaris to i-review ra gito ninyo video ra gud. O siya tubag ato. Wa siya tubag, ang iyang tubag nga nako na yung mga babae nagisgutan diya sa sulat ni San Pablo. Tarong kamoy maminaw, kamay magin mo maminaw, madebatidor magi kamo. Sayon tan-aw, haom bago na nga tubag. Kalayo ro kay tinuod ang pangutana kuan may tungod sa kang Ellen G. White unya abot siya sa mga babae sa New Testament nga may magna si Ellen G. White dito. So ilang pamaagi giliwag. Unya ang nahitabo karon dunay sila mga batos. Nato yung nag-text nga o nag-post na siya nga wa man matubag ni Darwin mo nang karon ni Father Darwin na giluyahan ko ay hon-hona nako ani karon nga murag padoktrina ko sa SDA. Mo na mga katong kuambro katong membro sa Baugo Church. Mao ba to? Jojo Husto nga nasultish. Jojo Husto nga katong kuan murag na ako'y kuan na iya murag screenshot na iyahang chat niya.
Ako lang i-double check ha kung murag na ko screenshot na ihang chat ba nga niingon siya nga kuan kani wait lang kani mo siguro to downloads be okay kani hindi lang ha mo ne kana Jojo Osto Muna. usa ko ka Katoliko sangay pero dili ko kaangay sa tubag sa among pari layo sa tinuod mo ne onya Batos na. pagsubay di ay February 10 nakapost na di ay siya og service sakpan mangingil lag Diba? yun yung mga sabadistahan ni Bro Arnold Karon pa lang daan, mga igsoon na to sa SDA. Nako i-response na niya, ko nga, mauwabi punta nga, kini bitaw ang atong pagsangyaw, atong gidapigan ang bakak, ini kamatay na to mo itong balunon at tubangan ni Kristo, dahil atong ingnon nga mo ni atong nahimo, mauwabi punta. Kita ang tanan, hukman, rin punta niya atong kabakakon. So ka na yung gihimo nga, pamakak pa na, pangilad pa na sa mga naminaw. So nga nga, kaingon ta nga, na kuan mo guni akong cellphone isa bro na nag-out ba tungod atong pag-change password wa pa na ko ma-open manang ako pa nang kure karon bro gusto na ko tutun tan-awon tong kuan akong prepare gaganihan ako na wala inog apel oy sige na lang so mao na nga ako pong gitan-aw diri sa radyo lang akong ato bang isgutan ning kanila sa tanan nilang mga pagtulunan na may iawat nilang Trinity no awat sila sa Trinity na mga pagtulunan pero ang ilang discussion sa Trinity tuloy Dios isulti na ning Bacalaris trigas kadungog ka to Basta kanang ilang pagtulunan nga kinopya sa tuwa pag sila kasabot ang nagiunsaon la pagkopya kay naunsa na ba nga tulo may Diyos. Unya na silang fundamental belief, di ba? Nisgutan mo na nga. Napo na silang pagtulunan. Muna nga, kanang ilang fundamental beliefs nga kunuhay, gipasukad sa Biblia, sa tinudan na ilang, sa katong lantugi, dialogon na ni Padre, si Bacalaris gyud na irita gyud to Bro Jando. Kay tanawa ra ko to sa nahitabo ato sa pagka giingnan ni Padre nga pagbaton o pamatasan. Dato siya, sorry. Nakaamgo siya nga, siya na yato maway batasan, tungod sa iyang gibuhat. Muna nga, daan naman itang hibalo na ni Bacalaris nga, kuwangin na siya, may pagka, og si Brad Tata pa na i-crosswind, nagnanon na yung gidriban, bisag narasod siya ng studio. Puro sa angin. Nakita na to nga, wala sila pagtulunan nga, klaro, na present kay sa mga pangutana ni Padre sa ilaha ang ilang fundamental beliefs di niya madipinsahan akato pagka authority ni Ellen G. White dili pod niya madipinsahan katong word nga founder nga sige nang panghinambog sa iyang programa nga kuang kuno kana nakakaplag o nada siya na present nga nakakaplag kung gamiton na to tong word nga found katong verb ba nga gingon ni Padre found ang iyahang kuan na founder man kung payon ang gamiton finder nada siya comment ato ang iyang istorya siya nga inyo po nang pagsabot di ba so, base ra kuno pagsabot nato or ni Padre tuwa gyud siya makadipinsa kung nganong naa sila ato nga pagsabot usa ang ilahang fundamental belief walay unod wala kay makuha bisan gamay ay way unod wag yun unod. Hago-hago na ang ilahang kuan. Kanya may tungod sa adlaw ipapahulay, balik naman ni ilahang topic. O paambit ko gamay ani bro kay usa man ni sa naisgutan no. Dini lang ko gamay mo paambit. Sige. Minuto. Para nga doon na sa pangutana nga basig na yung mangutana sa comment section, makapadangat po sila sa pangutana kay kitang mga Katoliko, usara gid ang atong pagtulunan. Pero diya sa pag-deliver nato sa atong pagtulunan, dili ta man nagsama tungod kay nakakonek man kanunay sa ato ang pagkapersona ba.
nga taliwala nga pareha tag pagtuo sa ka Dios pero gibuhat ta sa Dios lahi sura. So dias pag drawing nato sa atong pagtuo nga usa ra gikan sa Ginoo, lahi-lahi og itsura ang resulta sa atong drawing. So sa pagpalayag, lahi-lahi pod og pamaagi pero maura ang resulta. Mo man diferensya pananglitan ipamugos niya ning Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto 11 nga sa unom ka adlaw magtrabaho ka apan sa ikapito ka adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Ang tanang sa barista gikan kaniadto hantod karon bisag sige na naton balik-balik pag padayag ang atong side kay di man nato sila pugson sa ilang side. Pero wala nila maguba ni nga organa nato nga insakto ni pagkasulata pero kung moingon sila ikapitong adlaw gani sa semana kini niya sa tong kalendaryo dili mao. Ngano man una nga punto kining kalendaryo nato karon dili mao kalendaryo kaniadto panahon sa Exodo. Ikaduha nga punto ang kalendaryo nila sa Exodo kanang Jewish calendar walay Saturday. So kanang Saturday karon nga ilang gitudlo kinupya na sa atong kalendaryo pero ang ilang gibasihan ang pagtulon-an dito sa Exodo nga lahi ang kalendaryo nga gigamit. So wa nila na mabatik di. Og wa ko kadungog kandunay ni argyo ana nga sa barista nga iyang gipamatud-an nga pareha ra ng kalendaryo nato nga Gregorian o katong Jewish. Unya ang Gregorian klaro na ni atong Gregorian calendar ang ilang kalendaryo kaniadto galingin lang tong agi adto silang kalendaryo og nakita sila ang Jewish calendar basig wa po ni sila nakita ni mga sakop ba ang porma silang Gregorian Jewish calendar wala nag electric fan galingin mura ba sa dartboard wala ilang porma silang kalendaryo busa sa kalendaryo palang daan diferensya na og tungod kay diferensya ang kalendaryo dili mao ang ilang interpretasyon kung ibasihan nato ning pahulay nasa Exodo 20. Kaya ilang gamiton kanang Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto 3 nga ibalaan og ipanalanginan sa Dios ang adlaw ipapahulay. Di ba na sayo pusto man na nagkasinabot man ta diha ang atong gibasa pero kung unsaon nato pagsabot ang gustong gipasabot sa nagsulat diha ang kadiferensya kay para nila ang Ginoo kuno ni pahulay ibalaan sa Dios ikapito ka adlaw og may pahulay siya. Pero di man na maoy nasulat ang nasulat uman sa Dios sa pagpamuhat sa ikapito ka adlaw ni pahulay siya niya kanus man nagsugod ang Dios og buhat sa adlaw di ba ikaupat naman ka adlaw niya gibuhat ang adlaw. Unya ang tao pud nga gisugod niya sa pagpahulay gibuhat niya ikaunom na pud ka adlaw. Unya ang tao nga gisugod niya sa pagpahulay kung tanaw nga ito ng Genesis ikaunom ka adlaw may gibuhat mag-ihap kag unom ka adlaw ang ikapito ana may pahulay na asa unsa namang adlaw unom, pito, walo, siyam, pulo, 11, 12, ika-13 na kaadlaw. Kung imong tan-aw ng ibase nimo Genesis kay unom kaadlaw gibuhat man sa Dios ang tao. Wahi naman siyang gibuhat. Di og anang kung sundan lang argumento nga literal, maghihap kag unom kaadlaw gikan sa pagbuhat sa tao, aya pa sila mapahulay. Pero ika-13 na, ika-12 busa kana palang daan kung ihap-ihap pang galing itong kanan dili sila makabarog. Sa Biblia. So mo na ilang gitudlo nga naa silang fundamental beliefs. Busa kana ilang fundamental beliefs di mao. Karon unsa may gipasabot sa Genesis 2 kung basihan nato katong mga scholars nga gusto nilang kuhaon og unsay buti pasabot sa nagsulat sa Genesis. Ningon sila nga dili parehas sa atong panahon karon kani nasulat sa Genesis kay kabuhatan man si San Pedro sa iyang sulat sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 ningon San Pedro nga ang usa ka adlaw sa tao usa ka libo ka tuig. Usa ka adlaw sa Ginoo usa ka libo ka tuig sa tao. So diyan mo makita ang diferensya kung ang atong pasultihon ang tinuod gyud nga alagad sa Ginoo. Busa ka ng ikapitong adlaw di mo na mahubad literal nga semana na siya. So kanang paggamit na teksto Exodo og Genesis gila man ang gibutang silahang fundamental beliefs. Palpak ang ilang fundamental beliefs kay dili mao ang interpretation. Unya, lain pa ang gamiton kanang sa Isaias kapitulo 66:23. Matod pa diha nga bisan sa bag-ong tugon, bisan sa bagong langit o bagong yuta, magpadayon ang pagbalaan sa adlaw igpapahulay. Mao man ilang ibutang silahang fundamental beliefs.
Well, ang Isaiah 66 magpadayon ang pagbalaan sa adlaw ng ipapahulay. Kaya nga naman di ay nagwala, mamatong gitubag ni Padre, wa man may magtudlo nga nawala ang adlaw ng ipapahulay. Kundili, laing adlaw. Unya ang nag-interpret na nga laing adlaw, si San Pablo, siyang sulat sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 8, hangtod 9. Nilain naman yung mga Sabadista. Kaya kanang ilang gibutang na silang fundamental beliefs, kanang ritso sila 9. Dili mo agig 8, di nagay pa sindikato gyapon. Oh, ngano man, unsa may nasulat sa Hebreo 4:8 ngadto sa 9. Ingon nga kung nakahatag pagpahulay si Josue, di na unta maghisgot pa og laing adlaw, ang Ginoo di unta maghisgot pa og laing adlaw. So kanang hisgutan nga laing adlaw, di na kay maong adlaw. Ngayon sa may laing adlaw sa tibok Biblia. Kung hisgutan nato ang pahulay, kana bang gigahin nga adlaw sulod sa isa't semana aron gamiton sa pagsimba sa Dios. Wa may lain. Ikapitong adlaw raman og unang adlaw. Unya kani si Josue kay ikapitong adlaw may nabansay gid ani. Subay sa ilang interpretasyon. Sa sugo sa Ginoo. So dili na maong adlaw kundi laing adlaw. Naon sa may laing adlaw human sa kapito. Unang adlaw sa semana. Muna nga palpak na po ng ilang fundamental beliefs kung sa tema lang adlang ipapahulay o kaning pagkutlo na teksto. Ang gusto nilang mugos gyud sa mga tao nga kanag yung adlaw ipapahulay mao gani atong sundon. Wa man sila kasabot sa giingon ni Kristo. Kaning giingon ni Kristo nga Jesus, matub ni wala ko muanhi aron pagbungkag sa kasuguan at Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 ngadto 18. Wala ko muanhi aron pagbungkag sa kasuguan kundi aron pagtuman niini. Ang ilang pagsabot o tanawa, nagtuman si Kristo, kamo mga sinupakon mo ni Kristo kay si Kristo gani nagtuman. Kamo hinuon mo ay nagsupak-supak. Mo na ilang interpretasyon. Wa ko nagbasa sa ko ani. Doon ako nasabtan nga lahi sa ila. So dirita karon sa nagbasa ang nagka-diferensya kay ang gipasabot ni San Marcos kung akong side may akong tanawon nga kani giingon ni San Marcos nga wala bungkagan ni Kristo ang kasuguan. Tungod kay doon na may duha ka klases kasuguan, ay kog igna nga wala po sila kahibalo ana, wala masulat silang fundamental belief. Doon ay kasuguan gitawag divine law, doon ay gitawag og kanang ceremonial law. Unya kanang adlaw nga ipapahulay nila nga di ka pwedeng maghaling, di ka pwedeng maglungag, di ka pwedeng mutabang sa masakiton. Sa adlaw nga ipapahulay, kada semana man na gina sa ulog, ang tawag ana ceremonial law. Seremonyas, panahon silang seremonyas tulad sa simbahan. Una nga wa nila masabti ang teksto kasi ilang pagsabot nga si Ginoong Kristo Sabadista. Pero ang gipasabot ni San Mateo nga si Ginoong Kristo gusto niyang tuliron ang sayop nila nga panghunahuna mahitungod sa balaod sa Dios kay ang gusto sa Ginoo nga ang tao tabangan. Makapahulay siya, tabangan siya aron siya panahon sa adlaw ipapahulay, kinahanglan siya matabangan. Pero ang ilang gibuhat panahon sa adlaw ipapahulay, ang tao ilang gilisod-lisod. Muna nga nakabangi na ang buhat sa kinini ang mga early Christians, ng mga apostoles o sa mga sakop sa Sabadista. SDA karon nga gi-practice pero di magito sila SDA God. Ma-implicate na lang nato ning pangalan sa SDA kay sila may kusog kayo gyud nga nakigbatok nato ba sama sa gibuhat kanato sa mga parisiyog sa Saduceos nakigbatok sa mga apostoles pero tanawar gud balikan nato ning Biblia ang panghitabo nila kaniadto di ba pareha ra sila batasan sa parisiyo kanang sa Mateo Kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto 5 ang mga apostoles nangutlo og uhay panahon sa adlang ipapahulay nangasuko sila so karon kining gipakita sa mga apostoles pagkutlo og uhay gingon si Kristo nga dili na supak sa kabubuton sa Dios kay nanginabuhi man. Pero para nila dili pwedeng muhaling, dili pwedeng maglungag, dili pwedeng mangutlo og uhay mo na nang gilalis na sila ni sa mga parisiyo og sa atong Ginoo gilalis sila. Kay ngano kunong nangutlo sila og uhay.
Mula sa 5:12, 5:17-18, si Ginoong Jesucristo mo interpret sa kahulugan sa adlang ipapahulay, dili kay ang mga SDA. So, kung ilang interpretation nga si Ginoong Jesucristo sa balista ning 5:17, wala nila ayuhag sabot ang nasulat. Kaya mo mag-ingon si San Mateo nga nagsabalista, kundi ang giingon ni San Mateo nga hatagan og hustong kahulugan ang kasuguan. Kaya ang kasuguan sa Dios ang tao higugmaon mo na sa pulo sugo, ibahing duha, ang tulo ana sugo aron paghigugma sa Dios. Ang 7 sugo aron ang tao mahigugma sa iyang sigkatao. Asa pa may gugma ng batuon hangtod mamatay kung makalapas adlong ipapahulay di wa mahusto. Ug mo na gipasabot tong Ginoo nga hatagan niya hustong kahulugan. Wa ko kadungog nga naa sila giribat ana. Ug ila po nang iribat, huwaton po na to. Ningali diha sa ilahang mga kaubanan ba nga sigig balik-balik hisgot ani pero gyapon mahibaw, wa gyapon makakaton. Nya lain pag yun nga pasangil nila na nasulat po na silang fundamental beliefs, gitudlo silang mga sakop nga tungod kay si Ginoong Jesucristo mo sulod mo gyud sa sinagoga aron wa mo gilaing tapukanan kaniadto sa mga religious nga gatherings ba diha magina sa sinagoga o dito sa templo. Marang si Ginoong Jesucristo moadto gyud tumusulod unsay ilang giingon sa balista na kuno. Nabungog na ta na sa sigpaminaw kay katong pila naman ta katuig na sigpaminaw pero hangtod karon wa pagyapon mo irog ug wa pagyapon sila makasabot ani nya moingon ba sila nga mga Katoliko ang ilang tinudloan wala sa Biblia dili biblikal. Una-huna ra na inyong dili biblikal pero ang Biblia biblikal ba kamo wa pod mo kasabot kamo may dili biblikal oy. Kay Lucas 4:16 kung lahoson ni mas 20 29 gihulog naman hapit atong Ginoo pangpang niya kung tarong pagod ni ang nagtahod gid ni Ginoong Jesucristo nahimo mang komosyon nahimo mang gubot tungod kay ang mga nagtapok sa sud sa sinagoga dili kadawat ni Ginoong Jesucristo ang ilag yung hatag importansya kanang adlaw ang person mawa nila tagda nga maoy mohatag og saktong kahulugan sa adlaw nga mao si Ginoong Jesucristo mo nang human si Ginoong Jesucristo nagbasa sa sulat ni Isaias nagkagubot sila kay claim niya nga siya na nga nakasabot sila nga kanang si Ginoong Jesucristo mo na naitig-hubad mo na naitig-pasabot di sila kadawat mo na nagubot ilang ihulog utas pangpang o wag po na masabti sa mga SDA nga naana silang fundamental beliefs unya napailahang ipatuo sa mga tao nga si Ginoong Jesucristo kuno kay sulod man sa sinagoga kinahanglan nga sundon pugay kuno si Ginoong Jesucristo kay siya may panag-ingnan ang nagsulti kuno ana ang unang pangulo sa mga apostoles nga si San Pedro nasa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 nga niingon si San Pedro nga si Jesus mao ang atong panag-ingnan busa sundon nato siya. Sakto man ning sulat San Pedro pero out of context man yung pagkasulata o pagkagamita sa mga sabarista mga igsuon kay sa ako nang giingon sinulat ni San Pedro nagbasa punta sa ilang pagbasa gigamit nila ipares ni Lucas kay aron pasanginlan nga si San Pedro may nagtudlo sa tanang mga tao nga sabarista si Ginoong Jesucristo. Sa kanang usang bersikulo na ilang giingon nila nga kuan kanang ilang gipasangil sa kanang ilang ikonik sa Lucas 4 usa na bersikulo ha unang Pedro 2:21 unang Pedro 2:21 sa ilang explanation diha nga tungod kay si San Pedro nag-ingon nga himuon tang panag-ingnan si Kristo unsa man kuno gibuhat ni Kristo sa Lucas 4:16 di ba sulod sa sinagoga out of context gyud ay Perte kay ka out of context bro. Kay kung ato mo kunang basahon sa Biblia mo ni giingon, ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panag-ingnan nga angay natong sundon. Pag-antos di ay dili di ay kuan, dili di ay pag-atog sinagoga patakar ng mga sabadista oy. Sana silang fundamental belief na pataka. Mo na mga sabadista gapataka rayud mo. Padayon bro Arnold, padayon.
Kaya at least nasakpan na nga, gapataka, ayun sila. So muna bro, akong gamay nga presentation no sa kanabang nasa ilahang pagpanudlo. Naman ilan ang bilit na kung baga di gid madawat sa ato kay kita igor man ta nagbasa. So dapat magbasa ganita dili ta pwede nga unsay atong makita mo na tinuod kay sa istorya duha man na kaaping. Ya kung naa ka sa pikas aping dapat maminaw ka sa pikas aping kay butang ta og kamera na siya ni ako sa front camera na ikaw to sa likod sa kamera. Dili nako pwedeng langkubo na namusulti pug ka diri nako para mahibalo kung unsay hulagway sa likod sa kamera. Sultihan pug kanako og unsay hulagway diri sa front camera kay naamang ka sa likod. Mao na atong pamaagis magbasa sa Biblia dili kay naa ka sa front camera. Mo yan nga sayop tong likod. Nya sa cellphone ra ba gihapon gigamit. Analogy lang ba? Bot pasabot nga ang ilang paagi sa paggamit sa teksto bias. Mo na nga kabahin na gid sila sa ato ang pagpadayag sa ato ang pagtuo diri sa kahanginan. Tungod kay sila may tigtudlo sa patay kay alam tong kwarta dito ni hari patay. Kanang patay nga side sila nagsangyaw niya. Ato sinasultihan nga nay buhi oy. So kita yung nagdala sa buhi nga side, sila nagdala sa patay nga side para ang kwarta magamit. Kay kanang hulagway po sa patay nga kwarta, guwapo na, di mo po na madawat god. So mo na nga ang importante lang dinhi nga ayuhon og susi kay misleading, misinterpretation. Yan na pa ilahang pasanginlan si Santa Maria, tingnan ka na. Wala sila tahod-tahod ni Santa Maria, masuko sila mutahod ta ni Santa Maria og inahan sa Dios, mediatrix. Masuko sila. Pero pagbasa ng Lucas Kapitulo 23, versikulo 55, na si Santa Maria human si Kristo na banhaw, ipahulay mo og adlang papahulay, na nahimong sa Badista Santa Maria. Tanawar ako na ang ilang kalaki, pabor-pabor. Wala man ni magpasabot na nahimong sa Badista. Mo na ilahang pagsabot nahimong sa Badista, kay sa Badista man sila. Pero si San Lucas nga nagsulat. Wa gitaon kay ila San Lucas ug sa Badista oy. Na kung wa kay ila si San Lucas ug sa Badista di may tabo nga i-address niya sa Badista. Kanang ilang giyong haom-haom ila ra nang gihimo. Kay ang gipasabot ni San Lucas unsa bay nahitabo sa mga apostoles human ang atong Ginoo namatay o gilubong. Grabe nga kadismaya kay ibaw man sila nga atong Ginoo mao'y manuluwas. Nga namatay man pero ang mga apostoles wa sila mag-uol. Kinahibaw man silang mabanhaw sa Ginoong Kristo kaya man ang gitudlo daan. Pero bisan pa tuod og hibaw silang mabanhaw, na sila gibati kay namatay god. Muna nga kuan sila ni pahulay siya kay sa Biyernes may namatay pag Sabado pahulay ni pahulay sila. Pagka Domingo nabanhaw ang atong Ginoo ni nahimong sa Badista. Muna nga kung tanaw nimo ang Biblia, ang gani ang unang hitabo sa pagsimba sa mga Kristiyano pasabot nga sa dako nga katilingban sa Israel, nahimo na silang gamayng sikta, siparit sa Israel, wala silang simba og Sabado, pasabot na di padre sa iyang dialogo. Ang ilang gisimba Domingo. Kaya, wa ko kadungog nga gisigihan ni nag-discuss ning nasulat bitaw sa kanini ang Nehemias kapitulo 13:18 nga wala makatuman sa pagbantay bisan ang mga ginikanan sa mga Hudiyo. Huwag ko kadungog nga ilan yung gihisgutan. Nga na din nasulat sa Biblia nga ginikanan sa mga Hudiyo mo man yung mga Israelita katong kaliwat bas na priso sa Ehipto. O, nya kini mga Hudiyo mo ni mga anak. Na nasulat ni propeta Nehemias 13:18 nga wala makatuman og adlang igpapahulay ang ilang mga ginikanan. Nakinsa man niya katong mga Israelita. Wa ko kadungog ba nga guys ko sila ani. May ang gisgutan po ni nila. Pero sa may nang ikasulti kanang naminaw mga sa Badista diya karon kay ibalo ko ha. Kanang programa ni Brajando daghan kay nagsunod ana. Wa gina madungog gina sa mga sa Badista pwede po mo mangutana unsa inyong side ani niya kanang giingon sa Nehemias 13:18 nga wa makatuman. Kay kamo may nakatuman gud mi pero Biblia pasulti ha. Wa katuman oy. Oh.
Niya unsa pa man? Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 21. Hasta ang mga anak wa pud makatuman. Unsa man ang mga anak? Kato mga Hudiyo. Oh, sa banay sa Huda. Ilang mga kaliwatan wa pud katuman. So ikan sa ginikanan hantod mga anak, sidong tanan wa katuman. Matod pas propeta sa Dios nga si Ezekiel ug si Nehemia. Oh, ug wa katuman di wala. Dili ino na to nakatuman, di wa makatuman. Unya sa Jeremias 17:21 mo ni dako kayong saypanan nila kay imbis nga tabangan ang tao, disod-disod oy. Dili kapapasan, dili makapasan. Oh, dili makalungag. Oh, sa adlaw Sabado. Unya sa Nehemias 13:19 hasta templo siradaan. Aron nga dito ra gid magtapok. Oh. Katong nasa kanina sa Ezekiel 46 nga ablihan siya panahon lang sa adlaw igpapahulay. Sumuna nga sa sulat ni Propeta Uzias at tulad ning pambasahon teksto kay gamay naman itong ipresentar ani nga kuan kanini ang panahon kay para og nay mga na ato pong hatagan og tubag mo na ilang mga argumento. Para nga pag-abot sa panahon ni Propeta Uzias pag unsa ni nga tuig parang tuig 300 man si ni si 200 pa ni siya nga propeta si Uzias BC. Gipahunong oy. Pahunungon ko ang adlaw, ang inyong adlaw igpapahulay. Nakakita sila palusot ari. Palusot ra. Dili gid nga kaning teksto gitan-aw nimo ug unsaon nimo paghubal ang unod aron makatunan sa imong mga sakop. Alang gi mo palusot sa palusot nila. Ang iyang may kuan diha kanang gipahunong. Pero na may akong Hilaw kay na nga katarungan. Pwedeng hilawan ng katarungan na. katawanan na. Sa iyang. Kadang iyang. Usan ang adlawan ng iyang? Sabado. Kadang akong. Usang adlawan ng akong? Domingo. Sabado gyud po. Domingo ko no. Ay, Domingo. Sa to pa di. Ang akong. Kang Bisirel ba katong naka-argue mo sa Sabado? Oo. Kanang akong kuno. Diyos ko rin namulong ana. Nasa ipahulay iya ha. Oo. Kanang iyang kuno, pahulay kuno na itong mga masinupakon. Muna Wala ko sila magsulod sa sinupakon. Kato kunong akong. Muna problema kay nangutana ko ana sa mga SDA itong napo ko sa simbahan. Mingon ta karog akong, usang adlaw ning akong, Sabado. Kanang iyang, usang adlaw ning iyang. Naimingog Sabado, naimingog Domingo. Kaya ang akong kuano to, squaman, kaya naman ako may pagkita nga Domingo to. Inang iyang Domingo na. Sa to pa, panahon ba sa Old Testament ang mga Israelita gabante na dag Domingo? kay sa kuan sa Oseas 2:11, og pahunungon ko ang iyang mga Sabado o nya iyang mana nya ang ipasabutan ng gipahunungan ng mga Israelita man ang representahan ni Gomer. Ano sila karon? Nabaday panahon na nabaday Israelita gabantay Domingo. Kaya wala, kaya mukat nila mga pangatarungan. Sa mabasa nimo ang iyang Sabado. Yang anong ilis naman na Domingo? Mao lagi na. Kaya na kunong iyang Sabado, Domingo daw kuno na. Mo to nga. Mo nagalalis mi sa una na. Belief, bro. Ana silang fundamental beliefs. Unang wagi basura na ilang fundamental beliefs. Ilabay na. Dahil mo bro. Mao na nga may nang mahibalo mo tanan nga bisag unsaon niyo pagdebate dili mo makadaog kay di man mo kamao mo balanse sa isgutanan ang katumang og sa kwarta pa ang patay nga side mo sige yung isgot pero ang hari nga ba side ninyo isgutan niya ang kamatuoran duha may suwab i-cater man duha left and right man di mo makadunggo sa kamatuoran o di mo parisan sa Katoliko. Naman kinahanglan sila parisan kay kung pasagdan ni mga naunsa kay dangatan ni nga pulos patay nang gitudlo. Diya sa kuan kanang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ato ni iklaro kay
Naman ko'y uban mo ingon nga, wala na ko ng adlang papahulay, wala na gid na sa Dios. Kay giilisda na sa Dios og Domingo. Kanang giingong giwala, dili po ko kauyon anak. Kay di man po natudlo nato sa tong simbahan. Oy. Walay Katoliko nga nagtuon gyud nga mayo giwala na kay og nawala pa wala adlaw nga ikapito. Nadumduman ako sa Bisirel kay naman kay gipahunong diha nga mabasa sa Usias, ni siya nga ingon ka man Arnold nga gipahunong. So uyon ka karon kay ni hunong mga nawala na. Kuna. Og mo na interpretasyon nimo bro, ay nako ngina bro. Kay kana yung sikat bro, og mohunong siya dagan. Nawala din ang sikat. Wala nga ayo ko ngina niyang pangunahuna kay gipahunong tong ilaha tungod sa kasaypanan. Pero hinsakto gyapon to. Ana sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 18. Ang Sabado sa tao iya gyapon sa Dios. O gani sa atong katikisim, gi-explain mo nagmay sa atong simbahan abot nganong di po sila kabasa eh. Nagbasa-basa katikisim ang explanation wa man makuha. Ingon atong simbahan nga ang ngano nga mga Hudiyo gi-interpret nila nga pahulay nila kanang adlaw Sabado. Tungod kay protesta na nila sa pila ka tuig nila nga naulipon sa Ehipto, wa gyud sila pahulay. Mo na nga kanang kalingkawasan nila natunong man ang ikapitong adlaw sa semana, gisilibrar gid nila na pag-ayo kay mo na pagpakita nila nga na usab na gud ang kahimtang nila human sa dugang panahon nga naulipon sila sa Ehipto, sa diyan nakalingkawas sila. Iya gyapon nas Ginoo kay kinahanglan man tawo mo pahulay pero dili na mao ang pahulay nga katong gisgutan sa napulo ka sugo. Nagingon sa Dios balaan na ang adlaw igpapahulay kay ang Dios may mohatag anang adlaw nga igpapahulay. O kanang gihatag sa Dios nga adlaw igpapahulay dili na mao ina ni Moises. Ila lang nang gipahaom sa sugo sa Ginoo tungod sa ilang pagprotesta sa kanang wa kay pahulay nga trabaho kay ulipon man sila slaves man. Karon pag-abot ni Kristo, si Kristo mo hatag og saktong kahulugan. Ano sa San Mateo kapitulo 5. Mo na nga pag-abot mas bagong tugon, gihatagan naman ni Kristo gustong kahulugan, daghan na kay siya gipalakaw mga bakol, daghan giayo nga masakiton. Naman na sa Lucas kapitulo 4:14 nga ang ilhanan nga ang Mesiyas moabot na, daghang mga buta nga makakita, mga bakol makalakaw, mga masakiton maayo, mayawa papawaon. Muna na ang gisultis ng Ginoo. Ibasa niya sa libro ni Isaias, munang sa nagsugod na siyang ministry, nagubot na sila kay naglahi naman sa Ginoong Kristo. Munang sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18 ngadto 19 naglantugi nasuko na mga Parisiyo kay gilapas na ni Kristo ang adlang ipapahulay. Nya kini si Prerenian o kani si Sanchez katong nagsulod-sulod bita og tutanas pare. Hadlok man to na ako Brother Arnold. Calvin Sanchez. Hadlok sa ko gikontak ko na ako bitaw akong siyang ginambitaw nga magdialogo ta nagimo siya tema ang iyang tema is matud-an daw sa Katoliko nga ang larawan ni Maria nagmilagro moingon niya ingo di mo na muna pagtulunan ang larawan ni Maria nagmilagro o may tumapunudloan na siya nga nang giwali man sa inyong pare be ingon ko yung sa pagwali ni Pare Darwin yung siya ingon siya nga gitagaan kuno gahom si Maria sa Dios kana man matud-an ako gitagaan siya gahom sa Dios saman basahon ako na muna akong tema matud-an ako nga sa Santa Maria gitagagahom sa Dios wala sukol ka siya kana suklan ko na o sige ako na ipaskin ni Rasha ingon di siya ay dili ikaw mo ari dili sa Gingoog ay ingong online na lang ta kay di naman pwede kong mulaka katong sa Cagayan de Oro si Jibay gilantan man kinalayo ko og 5 ka adlaw mo din ako matog layo online na lang ta kay pwede man sa online siya nga di gyud akong gusto personal gyud ta unya pagdala pod og rebulto kay book on ako engko ako lang pakapinan og bat nya kana di gina mo pa sa rebultohan ng bat say mo gyud ang ulo padulong ang ginaan siya ayaw na ako nga o niya mo na o di ka bulong mo respeto sa mong pagtuo di pa ta respeto ko ang ginaan si Alvin Sanchez adlok Alvin oy kalawang ka na kay ang tapon gyud mo sa moa tagahingo og ako. Taga silingan na din mo di ay. Unahan ng ilaha dito may nakita atong balay sa kung igagaw kay
evangelize man sila dito niya akong igagaw kay nahibaw man kaulit ko nahibaw po na sila nako. Siya gaw na may mabisita dito gaw. Mangimbitar man siya ato gaw. Mo to niya to ko to short pan ko kasali ko na koy ko sa dapen hilom-hilom. Ano dili mailhan? Oo. Pag human nila pamahayag, sugod ko pangutana kaning 5:18 diri si Rinya nakatawa ko ano niya. Kay paburo-buro mo ko bro, Biblia na mo to imong gigamit no. Sa tong Biblia to isa Latina Vulgata. Kitaguan ra man sa Katoliko karon kay hadlok silang masakpan. Wa na baligya ani. Pero ba? Mo ba diyon? Usa ra kay pinasulat diha sa Latina Vulgata kanang Juan 5:18 verse 19. No. Siya ay basahon. Pati siya. Pagbasa gani siya, mao kini hinungdan nga gibungkag ni Kristo ang adlang ipapahulay siya nga kini adi man ibungkag nga kuan ang ipasabot nga nagubag gyud kanang kuan man daghan sa istorya ba. Wa gyud ako biyahe oy ko ha unsa to? Ibungkag, balik ako nag-utrog basa, Brad. Gibungkag ang Sabado diya, gibungkag ang Sabado. May mabasa. Magkatong yap hubad. Gibungkag man ang Sabado, ana. Ang gibungkag ang Sabado. Ini ang hinungdan, ngano ang mga Hudyo gusto mo patay kang Hesus. Tungod kay gibungkag niya ang adlang ipapahulay. Ako ibalik-balikan. Sabado gigibutang yun diya, Brad Arnold. Sabado, gibungkag niya ang adlang Sabado. Murag na ko'y kopya na da. Ano ko'y kopya na, murag mao man siguro ni siya, Kadugay. Busa, busa, tungod ni misamot pagpanganinguwag patay kaniya ang mga Hudyo, kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Klaro na gibungkag ang Sabado. Kanang gibasa niyang gibungkag niya, ako nang gipabalik-balik nagbasa kay ko, gibungkag ang Sabado? Awag siya mo balik ay siya man talik imo sinultihan kang CFD man ka ana siya nako iko CFD bitaw ko siya nga ay kuan kanang Brad yan nang head siya sa balay kanang uli sa Brad kay may matali mo kay nakapanihapon na mo Wagan tani kay atong diri na to papanihaponon Sanchez na una-una nagsuto dos gawas krang na sa motor si Rinyan no si Sanchez ilang duha nagkuyog. Wala naman din talawanan na. Ingkrang diritso pagkabalo nga CFD ka, ingkrang diritso? Ikang motor oil niya. Mauna. Ingo ba siya? No fear. Bisa pag CFD ka, no fear. Ay, no fear. Nailhan na ka CFD ka, ingkrang magmotor. Hanggat debate dayon ng sadagan. Na koy number ko debate ta. Ay na paglakaw karon na. Kana. Ako gamit. Ay siya wa pa man hapon Brad goto na kayo Grabe mga klasis mga preachers. Hatag-hatag ko na number debate ta. Nana masaad bang ano mulayo pa man ka? Nagkabayo na daas motor. Sakpa na yun. Naaday sikreto ni si Alvin Sanchez diay. Basta makabundong safe day. Ditsog kabayo sa motor. Saksi na singog. Kanang mga panghitabo, daghang saksi na kay nangimbitar man siya. Gitapok po niya. Sa kibalo nga ako dito. Wapo siya kailan ako. Pag kita-kita debate ko, sige. Mag-iris ko. Kung ako gamit. Wala na. Ibat na. Isibat na. Wala dalawa na si Sanchez. Di na kamao. Muharong. Tao mo na. Nasakpan ng sikan. Talawan lagi lang si Alvin. Sige, barayin bro. So muna na nga kung magtuon ta sa fundamental beliefs niya mahimot ang bakakon og talawan. Adi na magtuon. Oy, katanawa si Pastor Bacalares igtuon ng fundamental beliefs nila, di ba? Ang bata, di na tao. Kita nyo na sa social media. Nakagani ko gamay reels na naghihimo. Nga ang bata, dili tao. Yan mo makita nga, wagi hanaw sila sa pagtulunan kay ako, dili man ta. Theologian, si Brad Jando, tingali, naka-eskwela siya ng sikretong theology, no? Ako, mo ko mag-eskwela theology, pero nagbasa ta sa itong mga doktrina, sa itong katikism, explain na sa to nganong di gid ta kadawat sa gitudlo anang fundamental beliefs sa Sabadista. Ang explanation man gud nga ang tao
ang kanang ihang unod gikan na siya sa ginikanan niya papagmama. Papagmama ana mo hinungdan nga natay unod. Pero kanang kalag gihatag na sa Dios sa kanang sulod sa taguangkan mo na mahimong bata kay ang kanang bahin na to nga naghatag kinabuhi espiritual nga bahin sa ato ang pagkatao. Manang ang tao espirituhanon siya. Nagsugod na dito sa taguangkan kay si Dr. Bolisir pa. Si Dr. Bolisir o sa doktor kanang medicine sa medisina unya usapon na siya ka nagtuon sa atong doktrina. Og sa iyang explanation na naminaw ko ingon siya nga human magtagbo ang sperm cell sa lalaki o ang egg cell sa babae, ang Dios mohatag og kalag og anang taknaa nagsugod na paglihok ang kinabuhi. Mo nang tubuan na dahil na siya og mga organs sangtod mga umol, mapurma, isip bata. Pag abot siya ang kabulan mo gawas na siya nga bata. Tao na og na supporting text daghan kay sa Biblia. Ay tanawat niyo akong reels dito sa ako ang Arnold Ramoso nga Facebook page na ako'y gihimo nga video dito. Ako nang gi-present ang teksto ang Biblia. So, tungod kay wa man sila kasabot niya nang maong pagpanudlo nga ang pagsugod sa tao dito sa kanang gitawag og fertilization sulod sa tiyan kay sa study ko na og si Archbishop Dosado pa sa iyang lecture nga panahon po to sa among renewal ang kana ko nung study gitawag ko na siya kanang sa to nga klase sa scientific na siya nga study man di man na siya ingon nga about faith kay na magumuuban nga pagtuo ra man sa Katoliko wala man ay scientific findings ana pero ang naay scientific nga term ana naa nga nalimot lang ko kay wa man lagi ta kay memorize ko pero isulti to ni Archbishop murag sa to embryology sa pag-study ko na to embryology diha ko nagsugod ang pagkahimong tao sa usa ka tawo pagtagbo sa sperm cell ug egg cell mo na nga nisupak ang simbahan sa kanang paggamit og mga contraceptives kay ang plano sa Dios nga magtagbo ang sperm cell ug egg cell tungod sa ilang panaghigugmaay nga kinasal gibabagan na ng mga contraceptives di na hinon mahitabo ang kabubuton sa Ginoo manang yawan-on ng mga mogamit og contraceptives ngano man nakasabot kayo ang simbahan o gipasabot pud ta niya nya karon kay ang Sabadista di man modawat ang tao nagsugod sa taguangkan manang di sila mobunyag og bata moabot man gali moabot pa inang hospital Samo na nga, di gyud na madawat ng ilang fundamental beliefs nga ilang gikatag-katag karon. Ato ning iklaro. Sana argabyado ni text lang ni Brajando. Tawag lang naman number sa screen. Tawag lang. Pwede po Zoom naman ang link sa atong description. Naka-pin post man ang Zoom link dia. Click lang, sulod lang. Click lang. Pangutana lang kay para po nga bati po ninyo inyong side kay dili pa mi para ninyo nga mag-program ang technician mo tanawon ko to debate ni Pastor Baclares iba ni kali to kamatay ang audio ni Pastor Baclares pero kung tanaw nimo ang kamera wala mo pidok ang ihang screen bot pasabot dili hinay ang signal ang audio ra gipalong para nga dili siya madungog kung sa ilang istoryahanan kay lagmit dunay gitip to ang nasa iyang palibot ako lang to ang analysis so dili nga ana ni ato mo tuba kita og nay mga tanaw sa gusto mo tawag lang mo na nga ang hinungdan nga dili sa mabunyag og bata kay di sila motuo nga tawo og gisulti kinang Baclares nya usa imong tan-aw ana asa sila dapita na nakat-on na pagtulon-ana nga wala man si tan-awa ra gud si Hari David dako na kay siyang tao aya pa siya nasulat ang Salmo 51:5 unsa may gisulti niya sulod pa ako sa taguangkan sa kong inahan makasasala na kong daan og gipanganak akong usa ka makasasala siya nagsulti ana so giangkon niya nga kanang nagsulti nga Hari David dito na nagsugad sa taguangkan siyang inahan niya makasasala na daan sumala siyang tudlo kani mga tawhan na kay duga na maganasulat ng Biblia o magahapon pasabot di gyud sabton di ngo wa kasabot di gyud sabton ano yung problema dako kay silang problema ikumparar sa ato kay ang ato solusyonan man tong problema sila naghimong problema o nya nabilanggo sila sa kagalingon ng problema
Kaya di mas namudawat og solusyon. Alas panalipod gid nila nang inahang pagtulunan ni mao. Naong pa lang Okay lang, daan, problema na. Napay iyang pastor nga matupad di ko siya gusto debate. Ang pastor nga abot ra ba sa hotel diri sa Zamis. Si Bacalares? Debate. Si Bacalares? Dili na usa katong mahilig og ginis English nga kuan diktay na siya permanente. Libog daw kung Bacalares bitaw, dili ta magkuha og moderator kay basin og ma-misinterpret o niya makuha pa lang ang debate ko ma-disciplinary action ko iksyon. Ang nahitabuan ni pag-abot sa debate, objection moderator. Ka? Ano ba nag-objection diyan? Yung moderator, ang kasagarang object. Ano? Muna na lagi. Mingo siya, dito mga itong moderator facilitator kung moderator, maala, magdebate. Pero ang facilitator, tawag ko na niya objection moderator. Ikado siya to. Okay, na mga comment dire. Ingon diri si Hoshine, Pearl, Perolino, Brad, unsa man tong kang alado o kang pangag. Waiting ba jud to sila sa kaso? Mayra pagkasuhan tong duha to. Pabadlong, gisulod ba ng simbahan sa Katoliko? Naay kuan si GC Bisera ato nga murag mahulog do sa kaso tong duha. Katong si Pangag ug si kuan si Alado kay murag may gipasaka ang kaso bro sa Knights of Columbus ang nipasaka. Oh, Knights of Columbus. Mayro to mapriso tong duha to. Aron abi kanila og ngana ta kuan ba ngana ra ta nasubraan sila dumot ba nasubrag dumot gabugal-bugal sud ba yun sa simbahan mapriso mo mirisi. Sobraan mo ang kalabi dia kinara ba masuko ana. Sobra man kay sila laliman ka wala na buhata. Wala wala na to na buhata kay bisan pag magdialogo ta sa public sa mga sabadista grespita mo sila ilahang simbahan, no? Nya, ang sige mo nila una si Alvin Sanchez, nagsunog og ribulto. Bubuan niya kirosin, yung gisunog. Ikaduha, kaning gibot nilang alado, nanulod simbahan, gaya-gaya sa sulod. Kung may tawag ni mo na din, ay may laman na, kung wala'y balaod, aladim sila mapriso. Kung wala'y balaod. Pero kung doon ay balaod, sigurado. 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 Kuan magudto ilado mga sila sa social media nga dili sila mudawat sa atong pagtulunan. Okay ra tingali pa mga tao kay ilan nila kay murag tortor lang pero lahi man sila intensyon. Lahi intensyon nila gabugal-bugal sa sulod. So mo na nga dapat sila aksyonan kay kung kita kay mabuhat dito sa ilaha, lagmit nga di lang ta makasuhan mabunog kita. Ato na ba sila bunog ta ato na ba sila bunog na ta. Ano ilang gibuhat di sila kadawat na ilang gibuhat ubalis sa ilaha. Nya karon. Comment maka sa tingin mo comment diha. Nya karon kay suko naman nilang Knights of Columbus, pakasuhan naman sila, ilahan man nang gituyo. Wa man sila laing rasong ilang buhato na. Ilaha ito bugal-bugal ra gito ilang gimo. Para inon ba? Na ilang style nga ila kunong gikuan ng ribulto wa kuno sila unsa asa na kunong gahom ana nang ingon to gamhanan kuno nya wa man kuno sila labte paras ki kayo grabe gud ka paras ano nga dili man na mo batasan og magsasangyaw atong i-download ning kuan kaning ning reklamo sa Knights of Columbus ngadto nila kay ning mga tawhanan ni badlungon kaayo. At ate pakita sa screen nung kinang kuan sa Knights of Columbus yun sa pagkasulti dire official statement. We, the Knights of Columbus Council 6359 of Sacred Heart of Jesus Parish and Council 11032 of San Lorenzo Ruiz Parish, Bayugan City, express our deep dismayado gid sila and profound disappointment over the recent viral video involving Amek Taglinaw and Glenn Alado. Nakuha pa gid ang ngalan. Amek Taglinaw and Glenn Alado, a member of Seventh-day Adventist. Their actions as depicted in the video which show blatant mockery. Blatant mockery. Ato nang gihimo sa simbahan wala man to na buhata. Sa ingon sa ebanghelyo, ayaw buhata ang di nimo gusto nga buhaton nila nimo. Nganila man nagihimo. Nganila man nagihimo. Pasabot
wala sila nagbantay sa sugo kay ni Kristo. Ang ilang ipokus na kanaro yung Sabado. Sabado ilang ipokusan nila, pero wala nagpokus sa sugo ni Kristo. Kung sino ni Kristo, ayaw buhata sa uban ang di nimo gusto nga buhaton nila nimo. Ilang mo yung gihimo, ilang pagkita lagi mga isok lagi sa bugal-bugalong kay dagko. Tanaw sa netabo ni pasakag ko ang Knights of Columbus nila. Ambot lang ka, makaso ba yun di ko sigurado kaya wa may gingon dili kaso-kaso. Pero palitan makaso manggaling ni, naibidensya nga video, agoy luoy gitong duwa. Ilaha man yung gituyo. Tuyuan man yun nila. Ingon dayo. Mga sabadista nga preso tungod sa ilahang mga kasaypanan sa gobyerno. Kani tali first time sir ning iba preso ang Katoliko mismo may nagkaso. Og dili po ni sila kanon, dili ni sila disiplinahon. Mudaghan Daghan gara man na. So may tabuan mga kapilya na to sa mga kabukiran, pwede nila sugtuluron kay dako masimbahan ilang gisulod wa tay reaksyon. So salamat kay ta sa Knights of Columbus unya. Basig dahil lain gusto diya mo sulay, ala sulod mo sa katedral. Dili sa mo sa amin kami na po'y mapasakag kaso niya para nga may baon yung nga naagi kaso ba. O labi na kana bitang ini nga buako nila pagdamog bat pag hapak ka lang ala di mapulpogod awon tag di mo mapriso. Kita ba naton? Unya kita may pasangin lang nga persecutor. kita gina persecute nila ma social media ba o ma realidad ba kita gina persecutor pasangin lang nga persecutor. Persecutor. Kaya debate niya sa Gandhi Oro. Ibagi pamatay sa Katoliko ang mga santo. Nangutan ako. Sila mo dito. Nangutan ako. Kinsa mang santusa ang ipamatay. Ingon si Jerry Laig. Ang mga Hudiyo o ang mga Muhammadan. Uy. Santos din sila. Asa mabasa kinsa mga santo sa Hudiyo ang gipatay. Wa po siya naihatag. Unya si Kundino ning react. Ingon si Kundino. Kung siya wala santos gipatay. Nalimot mo sa gumbursa. Gumbursa. Sa ato pa ang gumbursa de santos yung gumbursa. Ingon na po si Kundino. Ay dili, oy. Kay Romano Katoliko sila. Mo ba? Sa ato pa, Romano Katoliko de yung gilutos. Siya, kamo ang naglutos. Libog ta ni mga sabadistahan ingon pa dire, mabasa ta mga comment pa dire. Ingon dire si Mark Lingas, Jando, mangilad na sad mo. Sulod, oy. Sulod ba? Pwede mo tawag sa atong number. Madungog lagi mo sa live lagi. Panawag mo sa number nga nada sa screen. Or di ba ka, sulod mo ng Zoom link nga nada sa comment section. Sulod mo. Kaya api mo sa mong dialogo. Kutulog may alas 3. Wala pa may alas 3, ingon si Elebos Kumol, Jando, Judaism ba ang religion sa tanang mga Israelita? Brother Arnold, Judaism ba daw ang religion sa tanang mga Israelita? Natural. Ang mga Israelita, muna siya ang ginikanan. Ang mga Judaism, munang mga anak. Pero di din mahimo ang anak, uway ginikanan. Niya ilang religion, patriarchal. Pariha sila tanan. Bot pasabot nga, nagsunod sila sa kasabutan sa Dios kang Abraham. Katong gusto kang masakop silang katiling tulion. Muna na ang ilang tinuuhan, Judaism o Israelites. Muna kong itubag ison Jando kay basig naglibog na siya ba nga ang Judaism, lahi og pagtuo sa mga Israelita, mga anak man sila. Ang ginikanan mga Israelita mangikan sa kang Hakob nga nakiglayog sa anghel nga ginisdan sa Dios iyang pangalag Israel. Sa dihang nidaghan sila sa Ehipto, paggawas nila sa Ehipto, mo to gitawag Israelita. Sa dihang nakabali na sila sa laing lugar, nanganak, ang mga anak na ngadto sa Huda, sa banay ni Huda nga side, so nang gitawag Hudiyo. So mo na itong paambit tubag. Okay, so mosulod. Naapoy mga kuan po kanang mga Israelita nga na-convert to Christianity. Pag convert na to Christianity, di na sila Judaism. Kaya na-convert naman to Christianity. Kaya Judaism, religion man ang Judaism. So sa diyan sila na-convert na. Mabito na nga sa council sa 250 sa Jerusalem. Sa Christian nga gihusan nila nga problema, kaning may tungod sa mga Judaism o sa mga hintil nga nagsagol na kay na may tuli god. Tulion magpugos tong pisot. Unya katupong pakanon po nila og baboy pugos tong mga Hudiyo. So mo nang sa council mo na isinto sa husay sa
diyang niabot ng Kristyanismo. Pero kato yung pagkutana siguro bro, katong sa panahon mo pa Kristyanismo. Pero sa panahon sa Kristyanismo, kato imong tubag mo to Namay sakto. o may gingon dito, yung ito tanang Israelita ba mga Judaism bala religion. Okay, ngano po si Mark Lingas, puro mo hagba kay SDA gikan sa RCC. Ha? SDA gikan sa RCC? Taka ka man lang, ang Seventh-day Adventist dili nagikan sa RCC. At ang basahon na, sige ingon dire. Seventh-day Adventist, an evangelical church which in its preaching emphasizes the salvation of man by grace alone on the grounds of Christ's sacrificial death. They consider the Bible a trustworthy and authoritative revelation of divine will and emphasize the importance of keeping to the message of the Bible. In questions of prophetical interpretation, they follow themselves as continuators of the Millerite heritage. Gikan sila ni William Miller, dili kan sa Katoliko, taka lang ka. Taka lang ka. Punuan nga ba dyan do, si Miller. Si William Miller ang ilang gigikanan, dili ang Katoliko. Takal tabi ay. Ingon na po dili sa kuan na po. Basin og ipasabot ba dyan do, si Alvin Sanchez ba og si Ciprianian, Katoliko man ni basin sa SDA, basig mo na ipasabot nila niya. Mo na maigo sa unang Juan 2:19. Hindi mo tawan nagikanas tong pundok mamahawa kay mga antikristo. Lagi. Nag-send akong star si Almira Bero Pading. Thank you. Dahil ako pabalito gatas ani. Okay. Ingon po diri si kuana po si John Juper Apat Kataraha. Nahitabo jud bro ang giingon sa kasulatan nga nag-ingon. Ang gusto lang nila nga paminawon, ang gusto nga ilang dumadungog. Okay. Ingon si Jesse Butleg. Malaking tako si Father Darwin sa katekismo. Takot siguro. Sa katekismo. Gustong pamatud-an ni Pastor Bacalaris pero ang ginawa ni Father Darwin ayaw ipabasa dahil takot malaman ang taga-subaybay mauna. Oy, Nakoy kasulti ana bro. Ha? Nakoy kasulti ana. Adlo ko na kay. Ano man? Ngano ko nung di ko na ipabasa ang Bisaya. Ang ako na ibaloan, nate katekismo ang Bisaya, dili man ni sisisi. Di man ni sisisi. Oh. Kinsay Catechism for the Filipino Catholics, CFPC. Di katekismo sa Pilipinong Bisaya, dili man ni sisisi. Ingon si Bacalaris, gibisaya raman, na nihil obstat, na imprimatur, gibisaya raman, wa manggaling kaming sugot. Man kaila kung sa kalainan sa FC o CCC. No, lagi. Wala, pasok ka mo palit og libro, di kahibalog, o sige palit. Wala, klaro na itabo ni Baclaris na awing-awing, o si Ligapo pa na awing-awing. Awing-awing, taka-taka lagkuhan, dili ay, ang katekismo nga Bisaya, dili na sisisi na mo. Dili lagi. Ang ngalan na niya sa English, mo na akong gigamit bro, kato nag-practicum ta diri sa Usamis, nga nangutana ko nimo nga, sakto ba ning naa sa Catechism for Filipino Catholics nga giingon nga God creates alone. Holy the Son. Kato imong ipakutana sa kuha. The Holy Spirit sanctifies alone. Ya, imo gitong gitan-aw mo na siya nga libro. Gihubad na bago ang original na katong yellow. CFPC. Catechism for the Filipino Catholics. Dili CCC. Mo nang ay mo pagpalit og libro di mo kaila kay pataka na magbunot diha nes padre inyong pisanginan gitudluan man sila ni padre unsaon pag ila og libro kay daghan kanang libro na to gatapok diha bisag cover di kaila mo lagi. Ano pa dire ingon diri si Kuan si Eric Dumayaw, hubog mo naminaw yama-yama ra ng inyong baba maulaw mo. Hubog Brad Arnoldo, taga-Osamis man na. Kuyog-kuyog ko nila. Kita ka ba ano ka niinom kog beer? Wala oy. Si Brad Jando gyud. Wagi ko kita ani niinom, wa ko kita ni garilyo. Ang akong mabantayan na niya sa una nga kugihan kini kay siya mangita in taon og kwarta para ipalit og gatas iyang bata. Ana. Sulit kay ko ana. Onya grabe ni mo tuon kay bisag kinsa wagi balibaran hangtod nga hapit siya kulataha sa sakop ni Lisuriano. Program ko tayo lang isa ka. Si Kwanto no? Kauban si Campos.
Ito si Melvin Campos. Sa kuha man to, sa ang dating daan man to. Okay, sakop Eli Soriano. Sakop ni Soriano, dating daan to, kanang kuan. Pugihan lagi nimo. Tungod sa pugihan. Happy to birahya to. Suko man sila. Ano mahibaw sila nga, ako nakaila ko nimo, kaila po ka nako. Muslim sa pagkadian, sig panghagit-hagit siyang program. Naghimo sila exposition des merkado. Symposium. Symposium. Pag doon ni Bradyando, pag tingog, isa mo naman, kaila kung tingog ka. Pag ingon Jando, ikaw rin Jando, narato lang Muslim, oy. Kaya naman po discussion ato sa una sa ihang programa sa radyo na nawag ka. Ayan na siya kakugihan. O karon nagbunga niya yung kakugi. Busa, ayaw pag yung murumig hubog, siyempre, og mahubog ka sa pagtulunan, di mo kasabot, na. Pagtulunan. Pasingilan man, kadagan lang pasingilan ako gahubog-hubog ko. Ako mga amigo, kabulo sila nga di ko minom beer. Kung asawa mismo, kabulo sila nga di ko minom bino. Si father mismo, kabulo sila di ko minom bino. Nya pasingilan ko ni mog palahubog, julito daig ba? Kadagan na jud ko nang pasingilan nga palahubog ko. Sige, pasingilin lang ko jud ko ninyo. Total damo mo makalapas sa ikawalong sugo. So ikawalo to sa ilaha nga Exodo ba din si Sais? Ayo pagbutang-butang sa inyong gisikatawo, basta inyohan ng masupak. Inyohang pagsabado kada Sabado, basura na tanan. Ano man, ang nakalapas sa usa ka sugo, nakalapas tanan. Lapasan na ikawalo. Exodo ba din si Sais? Ayo pagbutang-butang sa inyong isikatawo, butang-butangi ko nyo gali, lapas mo tanan. Ingon na po si Germandano. Ang pag-obserba sa igpapahulay nga Sabado gisugo sa Ginoo alang sa mga Israelita o mga Hudiyo. Kini klaro nga gisulti sa Exodo 31:16-17. Diin ang Sabado gihimo nga ilhanan tali sa Dios ug sa mga anak sa Israel sa ilang mga henerasyon. Gitudlo kini isip usa ka dayon nga pag-obserba alang kanila. Dili kini specific nga sugo alang sa tanan nga mga katawhan apan alang gyud sa mga Israelita. Apan aduna usab mga grupo sa Kristyanismo sama sa Seventh-day Adventist nga nagtuo nga ang Sabado nga pagpahulay mao gihapon ang insakto nga adlaw sa pagsimba ug mao nga ila kining gisunod. Ang pagsunod nila sa Sabado di mo na na problema unta, di mo na ang natong problemahon. Ang problema lang diha kay kitang ga Domingo ilat ang hukma nga may impyerno. Ginamit ang napulo ka sugo. Muna na ang napulo ka sugo sa ato manas Katoliko. Ilang gamito na napulo ka sugo nga naas napulo ka sugo nga bantayan nga adlaw papulay. O sige buhat sa Katoliko. Ilang gibantayan Domingo wa man sulat Biblia. Di kita gihimong daotan sa sigin lang sangyaw mo nang nahimong problema. O wanang karon ningog na kita. Ningog na kita. Di pwede nga maghilom rata kay sige man sila saba-saba. Og di ka magsaba-saba mingon di tanawa din hadlok na. Okay, ngon wala si Butlig imbis gampanin manubag dili na mutubag ang ginawa ang parabara na ang pagginagagawa di sura sabton ay sa inyong pari para dili matuloy basahin lawgaw-lawgawain ang mga argumento ni Pastor Bacalares ha. Wa jud ko kasabot adto. Wa jud ko kasabot. Kau yung Butlig takala kag tabi dia. Ingon dire si Lorena Merigildo. Bro, John, ask lang ko po. Ang olive oil okay lang ba na blessingan din? Wala siya gi-open ang bote. Effective po ba rin siya, bro? Okay, Brother Arnold, okay ra ba daw ko no nga mablessingan ng olive oil nga wala abrihan taklob? Dili ko ka tubag ana, bro. Og ablihan ba nagdili kay kasagara sa blessing silang padre. Nakasaksi ta ablihan mo gina. Ablihan oo. Ablihan mo gid so kung mablihi di po ta ako dili ko kay ngono kun say may taw balido ba or dili. Ang silang padre ana siguro may makasulti kay sila may nag-study gyud. Pero kita sa obserbasyon kasagara ablihan gyud na. Ano si ipautruhan lang siguro o gumagaling na ablihi karon sa sunod blessing po ablihan pautruhan. Okay, ngawari si Oliver Esparagosa, maro jud si Alvin Sanchez, maayo ra na mangilad. Musutog sutana sa pare. Unya i-post po sa iyang kauban. May content pare sa RCC na convert sa SDA. Diya ito si Alvin Sanchez nga usapod ka SDA. Nasakpan ni Bro Windel. Ha. Sige, ngunit mo na Bro Arnold.
kanang asa na kanang Kato si Alvin ba nga nagpa-picture ba gasutog sutana sa pare, napay ka ng kuan. kuan mo na grabe kay kabugal-bugalon kay abi ni mo na balaod ana bro. Nga dili ka pwede matakag sulob ng uniforme nga wa ka ma-appeal sa iyong organisasyon kay kung kanatong mga pare o pareha bitan nilang kadaginutan pagayon na maka hilak-hilak dili lang katong pagbuak ni larawan makahilak siya kanang pagsulob sutana pwede siya tanawar ko ng pulis, isulob ng sa inas pulis, ibang padakop, tas pulis na, kaya na ikaso ana. Hilak-hilak siya pangagsuri adto eh. Oh. Di lang kay kanarang panahon na hilak-hilak siya, kanang pagsulob niya sutana. Pwede siya, hilakon tana, pero ang simbahan, isabot na lang po nila ba, kay maluluyon mo na itong simbahan, pero kita magod, ang atong mga leader, maluluyon, pero kita po lang ngitap, justice kay, ano ilang kabuang, takod na sa mga bata. Nya kitang pamilya, kitang ginikanan mo porhisyo. Ako makasulti ko na bro kay gika magyapuntas lang relihiyon, pareha man ta. Problema oy, sinati ko gina sa pamilya. Wala nga karon nga mag-umol tag pamilya, kinalang sulid katoliko. Ato ginang panindigan ng atong pagtuo, mosulti ta. Maningog ta ka mga katoliko magtuon ta. Sunod mo karon sa programang Bradyando nya paambit mas mga pangutana. Kay aron nga inambitay ta, samtang kami diri pambit pumisa mo katunan aron itubag pambit po yung pangutana di aron nga saon ano yung taon na mong giandam rin tubag ug mangutana di may stagnant ni oh una nga mamina ganahan tang na mangutana. Okay, sunod nga pangutana dire Brother Arnold, Tagalog man eh. Para ask ko po, di talaga nakasimba ng Sunday. So di talaga nakasimba ng Sunday cause of reasonable naman. Di po ba pwede magkomunyon hanggat hindi maikumpisal? So nakasimba siya og di talaga so wala siya nakasimba og Domingo. Nya na siya valid reason matud pa niya. Onya, di ba daw siya pwede nga inig sunod Domingo pagsimba niya mudawat siya og communion? Di ba daw siya pwede mo communion nga kuan sini ka nang nga wala nakakumpisal? Pwede kay ang gitudlo sa itong simbahan maka dili ka kasimba tungod kay dunay rason nga dili balido imong gibaylo ang simba sa imong kaugalingong lingaw-lingaw wa ka kakalawat mortal sin man na sumurang makamukumitag mortal sin di ta pwede mo kalawat pero kung valid reason nagbantay ka og masakiton di mo mabiyaan kay ikaw rin nagbantay niya simba adlong Domingo o kakakalawat, di man na siya dautan. I-consider na sa simbahan. Pwede ra. Pero, kuan, tuyuon yun mo mo simba, kana, pwede mo bisal sa. Ingon si Dennis Dainake, kinahanglan ba daw ilubong ang rosaryo nga dunay adlaw sa mga isikatumoy o ilabay na lang? Sa obserbasyon na mo, diri bro, katong si Brad Miller, uban mo din ang gihimo ni Brad Windel ipalabay niya o di ba ipalubong. Pero kung ilabay magaling kanang dunay kanang si tawagan na kanang labayanan ba nga dili maukayan og otro. Basig bakitan ba kanang safety siya nga labayanan. Pwede nga kanal nga isimentado na kung ilabay. O ana den pagman manghinaw ta kuli water. Kana nakatuna lang ako na ni Brad Windel. Mara po niya kung gamay ka paambit ana. Okay, ingon diri si kuan si Crisanto Eva Aragones, Idol Jando, good PM, mangutana lang ko. Akong cross na putol. Kay gamay man ng rosaryo akong gipalit, gidala nako diri sa Dubai. Pwede ba pa magamit? Watching from Dubai. God bless us all. Naawag ilan to sa Dubai karon ba Arnold? Oh. Diba? Aliw tugto ba? Pwede ra magamit kasi tinuod lang wala mag-agad sa beads nga atong gigunitan sa rosaryo ang prayer na to. Ang atong prayer nag-agad na siya sa duha. Una kanang gitawag og mental prayer nang imong pamalandungan ang mga kasakitan sa atong Ginoo kung kasakit manggaling kung katong pagkabanhaw, iyang pagkabanhaw, kung iyang kalipay katong mga malipayong panahon po niya. Ana dayon kanang paglitok na to sa bukal kanang mga manamo magimaya ka Maria mo na pinaka-importante pero kanang beads kinahanglan na kay basi magbalik-balik ka ba na human na di ka rosaryo din abot sa gatos ya wala ka kabantay na nubra na ni kayo or wa ba hinon nimo ma eksakto hinoon kay
giagak magud ta ana para maanad ta pag-ampo sulod sa pila ka minuto aron tungod na matuboy nga tos Ginoo. Pero bisan tuog walay beads, pwede ra sa borosaryo. Sumo na nga pwede ka punto siya magamit pero dili na gyud nga sama sa nana kay naputol naman. Pero pwede ra ka borosaryo og wala to. So kuan, sini ka nang og blessed siya unya naputol na kuan siya na secret. So kung kaya pa nyo itawd isumpay balik, isumpay niya pablis og utro. Na, pero di na madalag sumpay pahit na bag-o. Okay. Crisanto Escasinas, kung dire na bro sa amo buhato nila ni Alvin, makatilaw jud na sila og duha sa panghitabo. Una, makatilaw. Ay nalang mo katug-tugay lang Crisanto. Kay maprisog yun mo. Ingon din si Santiago Toledo, bro, good job. Always mga ginawa nyo, patuloy lang pagpanalipod sa atong simbahan RCC. Ingos Diosdado, Yamyamin Labyaga. Totoo ba yung St. Bartolome Massacre picture padala ng salbahista, sabadista o gawa-gawa lang ng SDA? Lakbalo ka ni Brother Arnold, Bartolome Massacre? Wala man ko kakuan. Mo na nakuha nila. Wa ko kabalo ra ba? Wa ko update anang St. Bartolome. Ato daw ko nung i-search ng Kwambe Bartolome Massacre. Bartolome Massacre. Wa may kuan dire. Tanano to di ha, Bartolome Massacre. Bartolome's Day, Massacre of French Huguenots, Protestants in Paris on August 2045, 1572, plotted by Catherine de Medici and carried out by Roman Catholic nobles and other citizens. It was one event of the series of civil wars between Roman Catholics and Huguenots. The best France in the late 16th century. Sa maning Huguenots. Atong pong tanong sa chat GPT ha. Ano ang Huguenots? Ang Huguenots ay isang grupong protestante sa France noong ika-16 hanggang ika-17 siglo. Sila ay may mga tagasunod na reform tradition ni John Calvin. At ang kanilang pananampalataya ay bahagi ng mga malawak na Protestant Reformation na kumalat sa Europa noong panahong yun. Narito ang ilang mahalagang punto tungkol sa kanila. Pananampalataya, pag-uusig. Ang Huguenots ay nakaranas sa matinding pag-uusig mula sa mga Romanong Katoliko sa France. Isa sa mga pinakamadugong yugto ng kanilang kasaysayan ay ang massacre sa araw ng San Bartolome, kung saan libu-libong Huguenots ang pinaslang sa Paris at sa iba pang bahagi ng France. Ano kayang reason dito? So maganda to i-topic natin. Lamin na to i-topic ni aron ato makuha kung sa hinungdan nganong gipamatay ang mga Huguenots. Okay? Ato ning tun-an Brother Diosdado. Kanimi tungod sa Huguenots kay basig mga irehis sila o sa ilang pagtulunan. No? Kaya pagtulun sa tong century bro. Huguenots 1572. Dugay na. Okay. So ato ning i-topic sa punto por punto kani pagka Bartolomeo Massacre. Okay? So maayong palis mo dyan do. God bless you more watching from Laguna. Ingon si Ate Bernardo Barsabal nag-send siya na ako 10 stars. Thank you, te. Thank you. Okay, 259 na bro Arnold. Magpatulog pa ko ni Dibay. Wala ko patulog kasi Dibay. Salamat kayo. Ang mga igsoon, daghang salamat no kaning makalaom si Brother Jando basta nalantay internet. Walay kabilinggan sa itong mga gamit. Kanunay ko nga makig-uban ining maong tulumanon kay malipay po ko magununa nga magkauban ba kay kauban gyud ni sa una. Grabe ni siya ka kugi gid sa una. So karon nagkauban na pod mintas baskog pata. Mohalad tag panahon para sa Ginoo. Ya kada alauna nga to sa alas 3 atangan nato ni. Kay kung makatigo na ta niya ato ning paningkamutan nga molapad-lapad pud ato ang kunan ni sa atong channel kay atong channel na 20 pati ka buok na niya followers sa ato ang Facebook. Wa pagitay sulod. So gusto sa nato ning mabuhi, gusto pud ning abot-abot pug jutay para nga makatabang sa atong evangelization. So salamat kay Brother Jando, salamat sa natong igpaminaw. Ya, alas 3 naman maayong hapon atong tanan diha. Bro, imo din gi-out imo ang kuan sa Zoom dai katong imong laptop. Ga-live to pero walay makita o imo dungod to kay naitom tanan. imo din gi-out.
Okay, salamat kay Bro Arnold. Salamat. Naot yay. Murag wala oy. Wala man diri sa kuan. Sa Zoom na ko, naibot naman to isa to laptop nimo. Naman naman. Namay ako. Oh, itom lagi, itom. Oh. Ang imong laptop, ga-live gyapon to. Wala to na end live. Ga-live ra gyapon to laptop nimo, pero wala na ikaw. Naibot man diri. Okay. Naibot sa Zoom na to. Sige, bye-bye. Kaya putol ko ba na ako si Divine. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Bye-bye, bro. Bye-bye, bro. Salamat kayo. Inyong nabati ang tulumanon Dialogo sa Pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.